2, 3. Ano nga ba ang foot binding? Ang foot binding o pagbabalot ng paa ay isang sinaunang kaugalian sa China kung saan mahigpit na binabalot ang mga paa ng mga batang babae upang pigilan ang paglaki nito. Nagre-resulta ito sa pagkakaroon ng maliit at tila hugis lotus na paa na noon ay tinuturing na simbolo ng kagandahan at mataas na antas sa lipunan. Maraming dahilan kung bakit isinasagawa ang foot binding. Isa na rito ay ang kagandahan. Ang maliliit na paa ay tinuturing na maganda at kaakit-akit lalo na sa mga kababaihan. Ito ay naging pamantayan ng kagandahan noong panahong iyon. At ang pagkakaroon ng maliit na paa ay nagpapataas ng tsansa ng isang babae na makapag-asawa ng maayos. Isa rin sa dahilan ay ang katayuan sa lipunan. Ang foot binding ay higit na isinasagawa ng mga mayayamang pamilya. Ito ay naging simbolo ng kanilang estado sa buhay dahil hindi kayang gawin ng mga mahihirap na pamilya ang prosesong ito na nangangailangan ng hindi pagtatrabaho ng babae. Ang mga babae na maliliit na paa ay kadalasang hindi na kailangan gumawa ng mabibigat na bagay. Sunod ay ang pagsunod sa kaugalian. Ang foot binding ay bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Chino sa loob ng maraming siglo. Ito ay tinuturing na normal na gawain at ang mga babaeng hindi nakakapagbalot ng paa ay maaaring mahusgahan ng lipunan. Po tayo sa time zone para mag-interview ng another na tao para sa ating, alam nyo na yung thesis natin, para keme-kemeng ganon. Let's go! May interview. Ano po yun? Lapit. Kuya, sangayon po ba kayo na matupad ang foot binding sa Pilipinas? Wait po. Ulit na kayo. Kuya! Magaling to. Sige, gano'n. Sangayon po ba kayo na matupad ang foot binding sa Pilipinas? Foot binding, yun ba yung sa magpapaiksi na pa? Ay, mo. Yan po. Bali yun yung nag-originate sa China ba, tama? Yeah. Para sa akin lang siguro, hindi siya necessary since depende siguro sa taong payag siya. Nasa kanya pa rin yung talang final decision. Pero payag ka po na matupad siya sa Pilipinas or maging batas? For me, hindi. Para sa akin. Why po? Siguro kasi pwede siyang i-consider as violence, lalo na kung yung tao is parang pinilit lang, walang permission kung pumayag siya na magpaganon. Thank you po. May tatanong na po kaming about kung payag po ba kayong yung traditional po ng China na sa foot binding is magkaroon sa Pilipinas nun. Hindi. Kasi meron tayong sarili sa Pilipinas na ginagawa niyan. Kaya dapat within the Philippines, dapat meron tayo niyan. Yun lang yung gawin natin. Thank you po. Salamat po. Hello po. Pwede po ba kayo ma-interview? Sige po, ano po bang About lang po to sa foot binding sa traditional ng China. Sa iyong palagay, dapat ba talagang gawin ng foot binding? Para po sa akin hindi. Patingin nga ng foot binding. Ito po. Okay. Napag-aralan din namin yan. Para sa akin, hindi ako sang-ayon na ipatupad yan sa Pilipinas dahil sa panahon ngayon, wala nang parang hindi na obvious mga ganyan tradisyon. Tsaka, hindi mo na kailangan dapat gawin yan sa mga batang babae dahil hindi na natin sila kailangan saktan, 'di ba? Kasi parang bakit pa natin kailangan palitin ng paa ng mga babae kung kung pwede naman normal na lang tayo, ganun, 'di ba? Ganun. Kung sa'yo po gagawin, payag ka po ba? Syempre hindi. Bakit?
Hindi naman ako babae. Pero magpapambabae ka. Hindi, tsaka, sa totoo lang, hindi ako payag, syempre, kung sa akin gagawin yan. Masakit yan, syempre. Alang sasaktan ko sarili ko, ganon. Mahalagang tandaan na ang foot binding ay isang mapanganib at masakit na proseso. Nagdudulot ito ng permanenteng pinsala sa mga paa na nagre-resulta sa paghihirap sa paglalakad at iba pang mga aktibidad. Sa kabutihang palad, ang foot binding ay pinagbawal na noong ika-20 siglo. Bagamat ang foot binding ay tinutulan sa ipinagbawal sa China noong unang bahaging ika-20 siglo. Ang epekto nito sa mga kababaihan ay matagal nang nadama na nagdulot ng malubhang kalusugan at pisikal na paghihirap. At yun ang epekto ng foot binding sa China.